Nandito ako sa bubong. Pwede mo ba itong panoorin ng video na to? Malamang na hindi. Eme lang. Pero, silaw. Pero, interesado ka ba? Bakit yung mga tao, yung mga ibang Kristiyano, parang sobrang strict nila? Halimbawa, yung Dear Santa. Ang daming strict yung mga ibang Kristiyano. Sabi ng mga ibang Kristiyano, itong palito. Yan, yung si Satan. Hindi yan maging mabait. Mga ibang tao naman, Christian din sila. Ganon, Christian, tsaka Christian. Magtatalunan. Diba kapag Christian, dapat pares-pares ng unawa. Ganon ba yun? Well, sa totoo, may mga Christian na hindi totoo. O Christianan lang. Kunyaring Kristiyano. Pwedeng Kristiyano sila sa religion nila. Pero ang totoo, parang title lang nila. Pero hindi talaga sila yung Christian na nasa puso. Kalapati ba yun? Well, yung mga taong yun, maraming ganun. Maraming taong ganun. Di ko alam kung anong tawag sa kanila. Sanlibutan ba? Lukewarm? Or ano nga to? Basta worldly Christian, ganun. Pero alam ko ang Christian ay nasa Diyos eh. Wala sa atin yan. Di yan yung topic natin. Ang topic natin, ano yung mga binago ng Diyos sa buhay ko bilang Kristiyano. Ako kasi born in spirit ako. Iglesia ako ni Kristo. At nire-respeto ko mga ibang religion. Pero hindi porket nire-respeto ang ibang religion, sangayon ako sa kanila. Hindi rin ako lagi sangayon sa Iglesia ni Kristo. Di na natin pag-usapan yan. Dahil ang religion, hindi yun yung magpapaligtas sa atin. Pwedeng yun ang gagabay sa atin, magtuturo. Pero, atong tandaan nyo, sabi ni Jesus, siya ang daan. Sa kanyang katotohanan, nasa kanya ang buhay. Kaya, tara, ano nga ba pinabinago sa akin ng Diyos? Ano kaya? Ay, wait lang. Nagkukunin lang ako. Una, suicidal. Suicidal ako dati. Yung feeling sad na sad ka na, yung parang, pre, di ko na kaya. Ayaw na, ang sakit-sakit na yung naramdaman ko. Bigat-bigat na sa puso. Di ko na kaya. Lagi na lang ganito. Lagi na lang depressed. Lagi na lang pinapagalitan. Ayaw sa akin ng mga tao. Wala akong rason para mabuhay dito sa mundo. Lagi na lang. Wala. Hindi ako worthy sa lahat. Mga tao, ayaw sa akin magmahal. Wala nagmamahal sa akin. Kaya mga ginagamit lang ako. Maatas sila. Ginagamit lang nila ako. Uto-uto ba ako? Hindi ko alam kung madadama ko pa yung mga peaceful kapayapaan. Yung mga love na yun na sinasabi ng mga baliw na Kristiyano. Kahit di mo man pinapansin. Ito pa ang buhay kong hirap-hirap na paano ito mababago. Ano ba ang mga sinasabi ng mga Kristiyano niyan? Ang bigat ng problema ko. Ano ba? Wala nang susi dito. Wala nang pag-asa, ginawa ko na lahat. Di ako naging masaya. Lagi na lang ako sinisigawan. Lagi na lang ako pinapagalitan. Kapag ako namatay, magsisisiyan sila. Tapos nawala yung mga yun. Tumigil lahat. Para bigla ako nabago. Na-realize ko, may nagmamahal pala sa akin. May nagmamahal sa akin na hindi ko alam. Hindi ko lang siya kinilala. Siya ang Diyos.
Sabi ko, ayun pala yung sinasabi na peace ng mga Kristiyano na yun. Di ako makapaniwala. Ito pala yung peace at love na sinasabi nila. Bakit ko nga naman pinanghawakan yung mga bagay na to? Ang kalungkutan na to. Sasayang ka ba yung buong buhay ko? Para lang kakaiyak? Ba't ko to pinanghawakan yung mga bagay na to? Eh may Diyos naman ako. May pag-asa ako. Panandalian lang yung mga problema na to. Temporary lang. At sa tulong, hindi na ako magtutusa. Hindi na ako magtutusa. Katulad ng nadadanas ko ngayon. Like, pray. May plano yung Diyos para sa atin. Bakit paabot tayo dun sa punto na magsusuicide na tayo? Diba? Baka may reason si God. Bakit nangyari yung mga bagay na yun? Hindi natin alam. Siya lang nakakalam. Kaya, sabi ng iba, nagtatras ako kay God. Nagtatras ako sa plans niya. Binibigay ko na yung plans ko. Pero bakit ganun? Kunting baba pa lang, hindi mo na kaya. Sabi mo, magtatras ka sa plans niya. Kaya, patibayin mo faith mo. Tsaka, paano papatayin yung sarili mo? Ba't mo mismo gusto patayin? Eh diba, kasalanan pumatay? Sinabi yan sa 10 Commandments, you shall not murder. Huwag kang papatay. Kasi, ba't mo papatayin? Sasaktan, susugatan yung sarili mong katawan. Ba't ka maglalaslas? Ba't ka magpapakamatay? Eh di naman natin to pagmamayari. Simula pa lang nung isinilang tayo. Di tayo nagmamayari ng katawan natin. Sabi dito sa Biblia, hindi ba't ang katawan nyo ay templo ng banal na espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Sabi, hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritu? Itong katawan natin ay templo ng banal na espiritu. Kung ganoon, ang katawan ninyo'y hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Ang katawan daw natin ay hindi sa atin, kundi nanggaling sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikakapuri ng Diyos. Diba? Hindi natin pagmamayari yung katawan natin. Instead na saktan natin to, bugin, patayin. Joke. Instead na makamatay, sugatan to, trust lang tayo sa plans niya at gawin natin ang nakakalugod sa kanya. Anong nakakalugod sa kanya? Bagong buhay ka at sa kalooban niya. Basahin mo yung Biblia. Kaya, makinig ka sa mga gandang video. Malay mo nga lang si Lord ng video or signs para kausapin ka. Tandaan mo, kapag pagod na laging may pag-asa. Sabi din dito, malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawala ng pag-asa. Ibig sabihin, malapit ang Diyos sa mga broken hearted at tinutulungan niya ang mga nawawala ng pag-asa. Ikaw ba? May pag-asa pa ba na umiinom niya ang nararamdaman mo? Kung wala, hingi ka ng tulong sa Kanya. Malay mo, itong video na to, sinend niya, pinadala niya. Kinontrol ka ng Holy Spirit para panoorin mo to. Malay mo, nagbibigay siya ng sign sa'yo na talikuran mo na yung kasalanan mo. Huwag ka puro, makamundong bagay. Itigil mo na yung mga panonood ng pornography, pagmamasturbate, lahat katulad ng pagsisinungaling, pananakit, pagsabi ng totoo at paninira. Kasi sabi nga diba,
Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo. At gawin mo sa iba ang gusto mo namang gawin sa'yo. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na to para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Sinasabi ng Diyos, sinasabi daw niya to para daw tayo mga nakikinig, kabilang ka, kabilang ako, kabilang tayong lahat na nakakarinig, ay magkaroon ng kapayapaan sa Kanya. Para magkaroon tayo ng peaceful. Gusto mo ba ng peace? Ayaw mo ba? Kung ayaw mo, hahanapin mo din yan balang araw. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo. Makakaranas daw tayo ng paghihirap sa mundo. Ano mga paghihirap yon? Depression, anxiety, kalungkutan, kahiyaan, mga pagsubok na feeling natin hindi natin kaya. Pero tanda mo, sa mundo lang to. Dito lang yan sa tinatapakan nating mundo. Pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. At sinabi niya na natalo niya na yung mundo. Bakit niya sinabi yun? Kasi ang mundo ay ang kalaban natin. Natalo niya. Ikaw, natalo mo ba? Siyempre hindi, di ba? Ikaw, humingi ka ng tulong sa kanya. Gaya ka pa din dito. Hello? Nawala yung OTG. 5% na lang kasi to. Sige, sabi dito, lagi ko itong inuulit sa mga video. Proverbs or kaya kawikaan, chapter 3 verse 5 hanggang 7. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. Huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Magtiwala tayo ng buong puso sa Diyos. Huwag tayong magtiwala sa sarili natin pag-isip, talino, karunungan. Huwag mong isipin na napakarunong mo na. Huwag mong isipin na sobrang runong mo na, matalino, matakot ka sa Panginoon at huwag gumawa ng masama. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos, sa Panginoon, at huwag tayong magwa ng kasalanan o kaya ng masama. Trust God kasi the truth will set you free. Since we're born, di natin kilala yung Diyos. Naniniwala lang tayo na nag-i-exist siya. Hindi para sa mga atheist, sa mga atheist dyan. Hindi ito delusion. Sadyang puno lang ng kasinungalingan yung mga nasa utak mo. Puno ng mga salita na hindi katotohanan na pinapasok ng Diablo para lokohin ka. Gagamit pa rin ako ng Bible verse, ng Biblia. Kahit atheist kayo. Kasi yung mga salita ko, wala yung kapangyarihan eh. Pero ang sulat sa Biblia, meron. Kung mag-stay kayo sa mindset na yan, basahin nyo nga ulit yung Proverbs chapter 3 verse 5 at hanggang 7. Dahil Diyos na nagsasabi sa'yo, lahat ng hindi kumilala sa Diyos, sa kanilang kamatayan ay magsisisi. Masyadong masaya yung Diablo para pagtripan ka, gaya ang dami niyang pinapasok sa utak mo. Remember, kapag pagod ka na, ay isa ka pang hindi nagagawa, ibigay yung buhay mo sa Diyos. Nasa Kanya yung love na hindi mo pa na-feel sa iba. Ikaw ang hinahanap niya, kaya hanapin mo siya. At magkikita kayo, hindi sa kamatayan, kundi dito sa mundo, na balang araw, mawawasak din. Marami pa akong masabi pero sa next part na yun, kapatid. Yun lang. Magpray ka pagtapos ng video na to. Praise God.